Ang hangin na dumadampi sa pisngi ni Elara ay nakbago na. Hindi na ito ang pamilyar na usok at alikabok ng siyudad kundi ang malamig at dalisay na halumigmig ng gadahon at lupa. Ilang oras na ang nakalipas mula nang iwan niya ang kabihasan sa kanyang huling biyaheng bus na sinundan ng mahabang paglalakad sa isang makipot na landas payat sa pusot ng kabundukan. Bawat hakbang niya palayo sa ingay ay isang hakbang palapit sa isang hiwagang matagal na niyang inaasam na matuklasan. Ang kanyang sadya ay ang Templong Liwanag. Isang lugar na halos alamat na lamang sa mga kwento. Isang liblib na santuaryo na sinasabing nakatago mula sa matangang modernong mundo. Sa dulong landas na natatakpan ng lumot, bumungat sa kanya ang isang tarangkahang gawa sa mga sinaunang bato na tila niya yakap ng mga ugat ng dambuhalang puno. Para itong isinilang mula sa pusong bundok at hindi gawang kamayng tao. Ngunit hindi ang arkitekturang templo ang kanyang pakay. Narito siya para sa isang pangalan, isang anino mula sa kanyang nakaraan si Kyle. Ang kanyang kapatid sa ina na ngayon pa lamang niya makikita sa unang pagkakataon. Isang pagtatakpo na sinadayang itinaon bago ang pinakamahalagang gabi sa buhay nito. Ang tinatawag nilang gabi ng pag-alay. Isang pangalan ng seremonya na sa pandini ni Elara ay hindi nabibigay ng kapayapaan. Bakus ay nagahasik ng isang uri ng kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Sa bungat ng templo, sinalubong si Hani. Lakan, isang matandang lalaki na ang mukha ay tila inukit mula sa matigas na kahoy at ang matay may lalim na parang kayang basahin ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng balete, nakatayo ang isang binatang may pamilyar na mga mata, si Kyle, at sa tabi nito ay isang babaeng may pambihirang ganda at katahimikan, si Diwa. Mayroong kapayapaan sa templo ng liwanag, ngunit ito ay isang kapayapaan na mabigat na parang isang kumot na nagtatago ng malihim na ayaw ipaalam. Ang katahimikan dito ay may sariling tinik. Bumubulong ang gababala na hindi pa niya lubos na maintindihan. Nararamdaman niya ito sa paraan ng paktitik sa kanya ng ilang naninirahan sa templo sa hindi pangkaraniwang haba ng nga anino sa dapit hapon. At higit sa lahat, sa kislap na mga mata ng kanyang bagong kilalang kapatid. Isang kislap na may halong saya at lungkot, pag-asa at takot. Alam ni Elara na ang pagdating niya rito ay hindi isang simpleng pagsasama lamang ng pamilya. Ito ang simulang isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa kaya niyang unawain. Ang gabi ng pag-alay ay hindi isang pagdiriwang. Ito ay isang pagtutuos, at siya ay dumating sa mismong bisperas nito, kung saan ang liwanag at dilim ay magbabanggaan, at ang kapalaran ng kanyang kapatid ay nakataya. Sige, heto ang detalyadong kabanata. Sa wakas sa ilalim ng malawa na lilim ng isang dambuhalang punong balete na ang ugat ay tilam nga ahas na yumayakap sa lupa, naktama ang kanilang mapaningin. Ang Kyle na nasa isip ni Elara na binuo mula sa makupas na larawan at pira-pirasong alaala ng kanilang ina ay biglang nakaroon ng buhay na hininga. Mas matangkat ito kaysa sa kanyang inaasahan at ang tindig nito ay may halong kapinuhan at isang uri ng ligaw na lakas na tila hindi nababagay sa loob ng isang mapayapang templo. Ang kanyang mamata na kaparehong-kapareho nga sa kanya ay may taglay na kalungkutan na hindi kayang itago ang kanyang tipit na ngiti. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo at tanging ang mahinang pagaspas ng madahon at ang malakas na kabo ng kanilang madibdib ang maririnig. Si Elara ang unang bumasak sa katahimikan. Ang pangalan ng kapatid ay namutawi sa kanyang nalabi na parang isang panalangin. Kyle, tumango ang binata. At sa paggalaw na iyon ay tila nabura ang lahat ng taon ng kanilang pagkakahiwalay. Elara, sagot nito. Ang boses ay may init na agad na nagbigay ginhawa sa nangangalok na puso ni Elara. Lumapit siya at walang pag-alinlangang niyakap ang kapatid. Sa simula ay naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Kyle. Isang pag-atubili na dulot marahil ng mahabang panahon ng pag-isa, ngunit ilang saglit pa ay naramdaman niya ang pagipik ng mga braso nito sa kanyang likod. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Elara ang isang kakaibang enerhiya, isang init na may kasamang malamig na kuryente na tila may isang kapangyarihang natutulo sa loob nito. Hindi ako makapaniwala na nandito ka na, bulong ni Kyle. At sa masalitang iyon ay tuluyan nang bumagsak ang maluhang kanina pa pinipigilan ni Elara. Upang maibsan ang namumong emosyon sa pagitan nila, nagyaya si Kyle na maglakat-lakat sa isang landas na nakapalibot sa hangganan ng lupain ng templo. Ang daan ay nababakuran ng mga matatandang puno sa isang panig at ng matarik na bangin sa kabilang panig, kung saan matatanaw ang malawak at malalim na kagubatan sa ibaba. Habang naglalakad, sinubukan nilang punan ang patlang ng kanilang buhay.
Ikinuwento ni Elara ang tungkol sa siyudad, sa kanyang pag-aaral, sa kanilang nga kapatid na hindi pa nakikilala ni Kyle. Ngunit kapak si Kyle na ang nakukuwento, ang nga salita niya ay laging tila may pader na hindi malampasan. Ang buhay niya ay umikot lamang sa templo, kay lakan, kay diwa, at sa mga aral tungkol sa kalikasan at sa pagpipigil sa sarili. Walang nga kaibigan, walang paaralan, walang nga karanasang pangkaraniwan sa isang binata. Napansin ni Elara na ang napandama ni Kyle ay hindi pangkaraniwan. Tila naririnig nito ang bawat kaluskos sa kasukalan na amoy ang paparating na ulan kahit na maliwanag pa ang sikat ng araw. Ang kanyang makilos ay may angking gaan at bilis na halos hindi ito gumagawa na anumang ingay sa kanyang paglakad. Habang lalong nakikilala ni Elara ang kapatid, lalo ring lumalalim ang hiwagang bumabalot dito. Sa gitna ng kanilang pag-usap, biglang huminto si Kyle. Ang kanyang buong katawan ay nanigas at ang kanyang mamata ay matalim na nakatuon sa isang baging landas sa unahan. May matao mahinang sabi nito. Sumunod ang tingin ni Elara at mula sa likod ng isang malaking puno ay lumabas ang dalawang lalaki. Ang kanilang nakasuotan ay gawa sa mamahaling tela na hindi nababagay sa isang liblib na kabundukan. At ang kanilang tindig ay may angking pakmamataas na tila sila. Ang haring lugar na iyon, sila si Raja at Sultan. Ang kanilang nga mata ay agad na napako kay Elara. Isang tingin na mapanuri at may halong pangmamaliit bago ito bumaling kay Kyle ng may halong pakasuklam. Isang magandang araw para mamasyal, hindi ba? Batang templo? Sarkastikong sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay may lamig na tila kayang palamigin ang mainit na hangin ng hapon. Hindi sumagot si Kyle, ngunit marahang inilagay ang sarili sa pagitan ni Elara at ni dalawang estranghero. Ang kilos na iyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Sultan na ngumisi at dahan-dahang humakbang palapit. Sino itong iyong kasama, Kyle? Isang bisita mula sa maruming mundo sa ibaba? Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa hangin. Naramdaman ni Elara ang pagipit nawa ni Kyle sa kanyang braso. Umalis na kayo. Maring sabi ni Kyle. Ang boses ay mababa at nakbababala. Tumawa si Raja. At sino ka para utusan kami? Ang lugar na ito ay hindi mo pakari. Upang patunayan ang kanyang punto, sinadyang iunat ni Sultan ang kanyang kamay na para bang hahawakan si Elara. Huwag na huwag mo siyang hahawakan, angil ni Kyle. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Sa bilis na hindi kayang sundan ng mata ni Elara, ang kamay ni Kyle na kanina lang ay nakahawak sa kanya ay sumibat sa hangin at sinakmala ang pulso ni Sultan. Ang tunog nga butong halos madurok ay malinaw na narinig sa katahimikan ng gubat na sinundan ng isang pigil na sigaw ngang sakit mula kay Sultan. Ang mukha nitong kanina lang ay punong pangasar ay napalitan ng gulat at hindi makapaniwalang sakit. Ang mata ni Raja ay nalaki hindi dahil sa sakit ng kapatid, kundi dahil sa hindi kapanipaniwalang lakas na ipinakita ni Kyle. Ang kamay ni Kyle ay tila naging bakal na hindi kayang tanggalin ni Sultan. Ang mata ni Kyle ay nakbago. Ang lungkot na nakita ni Elara kanina ay napalitan ng isang mapanganib na kislap, isang apoy na nakbabaga mula sa kaibuturan. Naramdaman ni Elara ang panginginit ng kapatid. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lakas na pilit nitong pinipigilan. Sa isang malakas na tula, binitiwan ni Kyle si Sultan na naporong at napahawa sa kanyang namamagang pulso. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Hinila ni Raja ang kapatid palayo. Ang mata ay hindi inaalis kay Kyle, punong ang pagbabanta at isang bagong uring ang pakilala. Hindi pa tayo tapos, Kyle. Sabi nito sa isang boses na nangangakong pahihiganti. Tandaan mo ang araw na ito. At tulad ng kanilang pagdating, bigla na lang silang naglaho sa maanino ng kagubatan na parang mga multo. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Si Elara ay nakatayo roon. Nanginginig. Ang kanyang pahinga ay mabibilis. Tumingin siya kay Kyle. Ang mapanganib na kislap sa mga mata nito ay nawala na at napalitan ng takot. Tinitigan nito ang sarili niyang kamay na parabang ito ay isang sandatang hindi niya kayang kontrolin. Kyle, anong? Sino sila? Paano mo nagawa iyon? Nanginginig na tanong ni Elara. Umiling si Kyle, hindi makatingin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Elara at marahang hinila pabalik sa direksyon ng templo. Halika na, Elara. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi likas dito. Kailangan na nating bumalik. Habang sila ay naglalakad pabalik, alam ni Elara na ang kapatid na kanyang natakbuhan ay hindi lamang isang estranghero. Siya ay isang malalim na misteryo, isang lihim na may kakayahang magpakitang lakas na nakakatakot. Ang pagtatako nila na dapat sana'y puno saya ay nabahiran ng isang madilim na pangitain, isang babala nga mapanganib na nag-abang sa kanila sa pagdating ng gabing ang pag-alay.
Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 2002. Ang naging hapunan nila ng gabing iyon ay tahimik. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw sa siyudad. Ang pagkain ay simple, nga gulay na halatang pinitas lamang mula sa hardin ng templo at kaning mainit na umusok pa. Ngunit tila walang sinuman sa kanila ang tunay na nakakaramdam ng lasa. Si Kael ay nakayuko lamang. Ang isip ay malinaw na lumilipat pa rin sa nangyari sa kanila sa may gubat. Si Diwa ay kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi inaalis sa makapatid na tila binabasa ang bawat pagbabago sa kanilang maemosyon. At silakan na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa ay may bigat sa kanyang presensya na nagpapabigat din sa buong paligid. Pagkatapos kumain, habang tinutulungan ni Elara si Diwa na maglikpit, nagsalita silakan. Ang kanyang boses ay malalim at umaling-ongaw sa loop ng bulwagan. Elara, panimula niya at agad na napahinto sa paggalaw si Elara. May magapatakaran ang templong ito. Magapatakaraang hindi ginawa para limitahan ka kundi para protektahan ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. Malaya kang maglakad sa lahat ng sulok ng templong ito sa umaga at hapon. Ngunit sa oras na lumubog ang araw at ang gabi ay kumalat na sa kalangitan, isang patakaran ang hindi mo maaring kalimutan o suwain. Huwag na huwag kang lalabas sa mapader ng templo. Huwag na huwag mong tatangkain na pumasok sa gubat. May diin sa bawat salita. Isang babala na walang puwang para sa anumang pagdududa. Ang templo ang iyong santuaryo. Ang gubat sa gabi ay iyong magiging libingan. Malinaw ba iyon? Isang simpleng tango lamang ang naisagot ni Elara. Habang ang lamig ay naksimulang gumapang sa kanyang bato. Ang sinseridad at panganib sa boses ni Lakan ay hindi may kakaila. Ang silit na inilaan para kay Elara ay simple ngunit malinis. Gawa sa bato at kahoy, may isang malaking bintana na nakaharap mismo sa gubat na ipinakbabawal sa kanya. Mula roon, kitang-kita niya ang unti-unting paglamon ng dilim sa mapuno. Ang payapang tanawin kaninang umaga ay nakibanganyo. Ang napuno ay tila naging nga dambuhalang anino na may makamay na nakaunat, nakaabang. Ang katahimikan ng gabi ay hindi tulad ng katahimikan sa siyudad na paminsan-minsan ay binabasak ang tunog hanggang sasakyan. Dito, ang katahimikan ay buo, ngunit buhay. Puno ito ng mga tunok na hindi niya mawari, makaluskos, matuyong dahong bumabaksak. Mahuni na makulisap na hindi pamilya sa kanyang pandinig. Habang tumatagal, isang pakiramdam ang naksimulang lumukop sa kanya. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa sangkatauhan na namumuhay sa loop ng makpader na semento. Pakiramdam niya ay pinakmamasdan siya. Mula sa kadiliman ng gubat, mula sa pagitan ng nga puno, ramdam niya ang daan-daang mga matang nakatitik sa kanya, nag-abang. Isinara niya ang bintana, ngunit kahit ang makapal na kahoy ay tila hindi sapat upang harangan ang pakiramdam na iyon. Ang templong dapat sana ay kanyang kanlungan ay biglang naging isang kulungan at siya ay nasa loop habang ang halimaw ay nasa labas. Pinilit niyang alisin sa isip ang nangyari kanina. Ang lakas ni Kael, ang pagbabanta sa mamata ni Raja, ang babala ni Lakan. Ngunit ang lahat ng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan hanggang sa siya ay igupok ang pagod at dinalaw ng isang hindi mapakaling antok. At sa kanyang pagtulog, isang panaginip ang sumalakay sa kanya. Isang bangungot, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng templo ng liwanag, ngunit ang mapader nito ay naging manipis na salamin. Sa labas, sa kadiliman, gumagalaw ang nga anino, nga dambuhalang anino na walang tiyak na hugis, mas madilim pa kaysa sa gabi, at ang tanging makikita sa kanila ay ang kanilang gamata. Dalawang nakalap na baga na punong galit at pakagutom. Nagsimula silang dumaksa sa mga pader ng templo. Ang kanilang nakamay na gawa sa usok ay walang tigil na kumakalampak at umahampas sa hindi nakikitang harang na nakpoprotekta sa templo. Bawat hampas ay lumilikha na ugat-ugat na liwanag sa harang na tila mga bitak sa isang salamin. Naririnig niya ang kanilang nasigaw, nga tinik na hindi galing sa lalamunan kundi sa kaibuturan ng isang bangin, nga bulong na puno ng sumpa at pangakong kamatayan. Sa panaginip, si Elara ay hindi makagalaw, naparalisa sa takot habang pinapanot ang unti-unting pagbibigay ng harang. Nakikita niya ang pangisingam nga anino sa tuwing may bagong bitak na lumalabas. Alam niya, sa paraang alam mo lang ang mabagay sa loob ng isang panaginip, na sa oras na mabasak ang harang na iyon, lahat ng nasalop ay mamamatay. Nagising si Elara na humihingal. Ang kanyang damit ay basang-basang pawis at ang puso niya ay kumakaripas sa bilis. Ang masigaw mula sa kanyang panaginip ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Tumingin siya sa bintana at ang katahimikan sa labas ay mas nakakatakot kaysa dati. Ngunit hindi. Iyon ang gumising sa kanya.
Isang mahinang liwanag ang tumatagos mula sa siwang ng kanyang bintana. Isang liwanag na mapusyaw na asul na ritmikong kumikislap. Sa kabilang takot na bumabalot sa kanya, mas nanaik ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang bumangon at maingat na sumilip sa bintana. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Sa gitnang patyong templo, sa ilalim ng bilog na buwan, nakatayo si Diwa. Ngunit hindi ito ang Diwa na nakita niya kanina. Ang buong katawan nito ay nagliliwanag ng kulay asul. Ang kanyang nakamay ay gumagalaw sa hangin sa isang paraang tila isang sayaw, mabagal at puno ng kahulugan, habang ang kanyang ngalabi ay bumibikas ng nasalitang hindi maintindihan ni Elara. Isang sinaunang wika na puno ng kapangyarihan. Sa bawat pabikas at paggalaw ni Diwa, ang asul na liwanag ay kumakalat mula sa kanya. Isang malakas na alon ng enerhiya na bumabangga sa hangganan ng templo. Hindi nakikita ni Elara ang maanino mula sa kanyang panaginip, ngunit nakikita niya ang epektong liwanag. Ang mapuno sa gilid nga, gubat ay marahas, na yumuyugyok na parabang hinahagupit ng isang hindi nakikitang bagyo. May mga mahinang ungol na umaabot sa kanyang pandini, mga ungol ng pagkairita at pagatras. Noon napagtanto ni Elara ang katotohanan. Ang kanyang bangungot ay hindi isang simpleng panaginip lamang. Ito ay isang aninak ng katotohanan. Ang templo ng liwanag ay isang kuta na gabi-gabing kinukupkop ng mga hindi nakikitang kaawe. Ang kapayapaan sa lugar na ito ay hindi natural. Ito ay isang kapayapaang pinaglalabanan at ipinagtatanggol bawat gabi. At si Diwa, ang babaeng tahimik at may angking ganda, ay isang mandirigma, isang bantay na nakikipaglaban sa isang digmaang hindi niya nakikita. Pinanot niya ito hanggang sa matapos ang ritual. Ang liwanag sa katawan ni Diwa ay unti-unting naglaho at nakita ni Elara ang pagod sa mukha nito bago ito tahimik na bumalik sa loop. Ang gubat ay muling tumahimik. Ngunit para kay Elara, ang katahimikan na iyon ay hindi na kailanman magiging kapayapaan. Ito ay isang katahimikan ng pag-abang. Dahan-dahan siyang lumayo sa bintana. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang matanong sa kanyang isipan ay dumami. Hindi na lamang sino si Kael, kundi ano ang manilalang na iyon sa labas at bakit nila gustong pumasok. Ang santuaryo ay isang hawla at ang gabi ay puno ng mangipin. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 2-3. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang kasinungalingan. Ang kanyang liwanag ay nagpinta ng ginto sa mga dahon at nagbigay buhay sa hardin ng templo. Ngunit para kay Elara, ang lahat ng ganda ay isa na lamang maskara na nagtatago sa nabubulok na katotohanan sa ilalim nito. Hindi siya natulog buong gabi. Ang mga imahe mula sa kanyang panaginip, ang mga aninong nagwawala, ang mga matang nag-aalab, ang ritual ni Diwa ay paulit-ulit na sumasayo sa kanyang isipan. Ang takot na naramdaman niya ay hindi na isang kaba lamang. Ito ay isang lason na kumakalat na sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Hindi na niya kayang manahimik. Kailangan niyang masagot. Natakbuhan niya si Lakan na mag-isang nakaupo sa halok ng aklatan ng templo, isang silit na puno ng lumang kasulatan at amoy ng mapinatuyong dahon. Ang matanda ay nakapikit, tila nakmameditasyon. Ngunit alam ni Elara na gising ito. Tumayo siya sa harap nito, ang kanyang kamay ay nakakuyom sa makabilang gilid. Hindi panaginip ang nakita ko kagabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginip ngunit may determinasyon. Dahan-dahang iminulat ni Lakan ang kanyang mata. Walang bakas ng pagkagulat sama ito, tanging isang malalim na pagod at kalungkutan na parabang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Alam ko, mahinang sagot niya, ang mapader ng templong ito ay makapal. Ngunit hindi sapat upang itago ang katotohanan sa isang pusong naghahanap. Itinuro niya ang isang upuan sa harap niya. Maupo ka, Elara. Sapat na ang iyong nakita. Panahon na upang malaman mo ang lahat. Nagsimulang makwento si Lakan. At ang kanyang boses ay tila naglakbay mula sa isang napakalayong panahon. Bago pa man makaroon ng masiyudad, panimula niya. Ang mundong ito ay tahanan ng manilalang na hindi lamang gawa sa laman at buto. Sila ang maangkanto, mga espiritu ngang kalikasan na kasintanda ng mabundok at mga ilok. Ang aming lahi, ang matagapagtanggol ng liwanag, ay namuhay ng payapa kasama ng maunang tao. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, mayroon ding anino ang liwanag. Ikinuwento niya ang tungkol sa malaking pagkakawatak-watak ng kanilang lahi. May isang pangkat ng ngangkanto na sa kanilang paghahangat ng higit na kapangyarihan ay umakap sa kadiliman. Sila ang maangkantong itim, ang amo ni Kael, pagpapatuloy ni Lakan, at sa pagbanggit nito ay napatingin si Elara, ay ang huling hari ng aming lahi, isang pinunong makapangyarihan at makatarungan. Ngunit nakaroon siya ngang isang kahinaan. Umibig siya sa isang mortal. Tumingin si Lakan kay Elara. Ang iyong ina
Sandaling natigilan si Elara. Pilit na pinoproseso ang narinig. Ang kanilang ina na ang tanging alam niya ay isang babaeng simpleng namumuhay sa siyudad ay minsan palang umibig sa isang haringam ga engkanto. Ang pag-ibig na iyon na sa tingin namin ay isang biyaya ay naging isang sandata sa kamay nga aming nga kaawe, malungkot na sa binilakan. Ginamit ng mga engkantong itim ang paglabak na iyon sa aming sinaunang batas bilang dahilan upang magsimula ng isang digmaan. Sa huling malaking labanan, hindi nila pinatay ang hari. Mas malala pa ang kanilang ginawa. Isinumpa nila ang kanyang dugo. Isang sumpang kadiliman na mananatili sa kanyang lahi na partikular na magpapakita sa sinumang anak niya na may dugong mortal. Ang sumpang iyon ay isang bomba na nakatanim sa kaluluwa ng bata. Paliwanag nila kan. Habang lumalaki ang bata, lumalaki rin ang kapangyarihan nito. Ngunit kasabay nun, lumalaki rin ang kadiliman sa loob niya. Ang sumpang iyon ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumabog at lamunin ang lahat ng liwanag. At ang matitira ay isang nilalang na may kapangyarihan ng isang hari ngunit may puso ngang isang halimaw. Nagsimulang magsilabasan ang ngaluha sa mata ni Elara habang unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Kaya't dinala siya rito ng ating ina, bulong niya. Tumango sila kan. Ang iyong ina, sa takot para sa buhay ni Kael at sa kung ano ang maari niyang kahinatnan, ay dinala siya rito nung isa pa lamang siyang sanggo. Ipinagkatiwala niya siya sa amin, sa templong liwanag, ang tanging lugar na may sapat na lakas upang pigilan ang pagkalat ng sumpa. Pagkatapos ay umalis siya at hindi na muling bumalik upang protektahan ka at ang iba mo pang makapatid mula sa mundong ito. Noong naintindihan ni Elara ang bigat ng sakripisyo ng kanilang ina, si Kael ay isinilang na may liwanag ng isang hari at aninong ng isang halimaw sa kanyang kaluluwa at siya ay lumaki sa loob ng isang ginintuang hawla habang ang anino ay unti-unting lumalaki kasama niya. At ang gabi ning pagalay, tanong ni Elara. Ang boses ay halos hindi na marinig. Ang gabi ng pagalay ay ang gabi kung kailan sasapit si Kael sa kanyang hustong gulang bilang isang engkanto, sagot ni Lakan. Ito ang sandali kung saan ang kanyang buong kapangyarihan ay gigising. Ngunit ito rin ang sandali kung saan ang sumpa ay nasa kanyang kasukdulan. Ito ang magiging pinakamalaking laban sa buhay ni Kael. Isang digmaan na magaganap sa loob mismo ng kanyang kaluluwa. Kung mananalo siya, makokontrol niya ang kanyang kapangyarihan at ang kadiliman. Ngunit kung siya ay matalo, ang sumpang iyon ang kokontrol sa kanya. At ang isang engkantong may dugong hari na kontrolado ng kadiliman ay isang sandata ng pangwakas na kayang sirain ang lahat. Ang malalaki kahapon, sina Raja at Sultan, sabi ni Elara. Sila ang mapinuno ng kantong itim, kumpirma ni Lakan. Alam nila ang tungkol sa gabi ng pag-alay, kaya sila naririto. Hindi nila hahayaan na makaroon ng pagkakataon si Kael na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ang gusto nila ay patayin siya bago pa man ang seremonya. At sa pamamagitan ng isang madilim na ritual, nais nilang nakawin ang kapangyarihang pakakawalan ng sumpa sa kanyang pagkamatay. Naramdaman ni Elara ang panlalami ng kanyang buong katawan. Kaya pala ganun ang reaksyon ni Kael. Pinoprotektahan niya ako. Oo, sabi nila kan. At iyon mismo ang kinatatakutan ko. Nakikita nila ang iyong pagdating hindi bilang isang simpleng pagbisita. Para sa kanila, ikaw ang kahinaan ni Kael. Isang pisi na maari nilang hilahin upang masira ang kanyang pagpipigil. Ngunit pagkatapos ay tumingin sila kan kay Elara ng may bagong pag-asa. Ngunit naniniwala ako na ang iyong pagdating ay hindi isang kamalasan. Ang pagmamahal mo bilang isang kapatid. Ang iyong koneksyon sa mundo ng matao. Iyon marahil ang magiging angkla na kakapitan ng kaluluwa ni Kael upang hindi siya tuluyang malunot sa kadiliman. Mula sa isang malit na bahol, kinuha ni Lakan ang isang kwintas. Nakasabit dito ang isang batong kulay gatas na tila may sariling liwana na nanggagaling sa loob isang batong buwan. Ito ay isang agimat, sabi ni Lakan, habang iniabot ito kay Elara. Gawa ito sa pusot ng isang burol na binabantayan ng nga diwata. Isuot mo ito, Elara, at huwag na huwag mo itong huhubarin. Lalo na sa gabi, hinawakan ni Elara ang agimat. Malamig ito sa kanyang palad. Ngunit may isang banayat na init na gumagapang mula rito. Hindi ka nito gagawing hindi nakikita, paliwanag ni Lakan. Ngunit itatago, nito ang init ng iyong buhay, ang iyong esensya bilang isang mortal, mula sa kanilang nga madidilim na pandama. Isa itong kalasak para sa iyong kaluluwa. Isinuot ni Elara ang kwintas. Ang bigat ng bato sa kanyang dibdib ay kasimigat ng katotohanang nakapatungayon sa kanyang nabalikat. Dumating siya rito upang hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang natakpuan ay isang prinsipe
isang halimaw, at isang digmaang libo-libong taon nang nag-alap kung saan silang dalawa ngayon ang nasa pinakasentro. Ang gabing pagalay ay papalapit na. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 24. 2 araw ang lumipas mula nang ibunyak ni Lakan ang katotohanan. 2 araw na ginugol ni Elara. Sa isang nakabibinging katahimikan, pilit na pinoproseso ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang bawat anino sa templo ay tila may dalang babala at bawat pagdaan niya kay Kyle ay may kasamang halo-halong awa at takot. Ang tensyon sa loob ng templong liwanag ay halos mahahawakan na sa kapal, isang pag-aabang sa hindi maiwasang gabingang pagtutuos. Sa 3 araw, isang panauhin ang dumating. Ang kanyang pagdating ay hindi inihudyat ng malakas na tunok o anumang seremonya, kundi ngang isang biglaang pagbabago sa hangin. Tila humupa ang tensyon na napalitan ng isang pamilya na init, isang pakiramdam ng kapanatagan. Mula sa landas na tinaha din ni Elara, isang maliit na babaeng may buho na sinlambing ng sinulit na pila at mga matang, may kislap mang libo-libong mga bituin ang dahan-dahang naglakad. Ang kanyang mukha ay isang mapangangangiti at pakaalala, at sa kanyang pagpasok sa tarangkahan ng templo, ang unang tumakbo upang salubungin siya ay si Kyle. Inaluning, sigaw nito, ang boses ay punong pananabik at ginhawang isang batang nakauwi na sa kanyang tahanan. Niyakap niya ang matanda at sa isang sandali, ang engkantong prinsipe na may pasan na sumpa ay naglaho. At ang natira ay isang apo na nangungulila sa kanyang lola. Si Inaluning ang babaeng nakpalaki kay Kyle. Siya ang naksilbing ina, lola, at guro nito sa mapanahong abala silakan sa pagpapatibay ng maharang ng templo at sidiwa sa pakikipaglaban sa mga anino. Hinaplos ni Inaluning ang pisngi ni Kyle. Aking apo, sabi niya. Ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakarating. Marami akong kinailangang ihanda. Pagkatapos ay bumaling ang kanyang tingin kay Elara na tahimik na nanonot mula sa dikalayuan. Ang mamata ni Inaluning ay biglang napuno ng luha, maluhang tila taos puso. At ikaw, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit, ikaw sigurado si Elara. Sa wakas, nakita na rin kita ang nawawalang kislap sa mga mata ni Kyle. Ang kanyang masalita ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa puso ni Elara. Nasa mga nagdaang araw ay nanlalamig sa takot at pag-isa. Agad siyang nakaramdam ng koneksyon ng pagtanggap mula sa babaeng ito. Dinala ni Inaluning ang isang malaking bayong na gawa sa hinabing dahon. Mula ron ay inilabas niya ang mga bagay na may dalang kakaibang halimuyak at enerhiya. May mapinatuyong bungkos ng mahalamang gamot, mga batong kristal na kumikinang sa sikat ng araw, at mga maliliit na anting-anting na gawa sa kahoy at buto. Ibinigay niya ang maito kay Kyle. Ang dahon ng hagonoy na ito ay para itaboy ang maanino, paliwanag niya. At ang kristal na ito ay para palakasin ang harang ng templo. Ang bawat isa ay may dasal, bawat isa ay may basbas para sa iyong proteksyon, aking apo. Si Kyle ay punong pasasalamat. Ngunit napansin ni Elara na silakan, na lumapit na rin ay tahimik lamang na nakmamasid. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Si Diwa naman ay nanatiling nakatayo sa may lilim. Ang kanyang mga braso ay makasalikop sa dibdib at may isang uringang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang madala ni Inaluning. Ngunit si Elara, sa kanyang kagustuhang kumapit sa anumang uringang pag-asa, ay piniling balaywalain ang maito. Para sa kanya, si Inaluning ay isang biyaya, isang sagot sa kanyang mapanalangin. Kinalaunan, niyaya ni Inaluning si Elara na tulungan siyang ihanda ang mahalamang gamot sa kusina. Sa kanilang dalawa, nagsimulang magkuwento ang matanda. Alam mo ba, iha, panimula niya habang dinidigdik ang matuyong dahon. Noong bata pa si Kyle, takot na takot iyan sa kulog. Sa tuwing may bagyo, tatakbo iyan at magtatago sa ilalim ng aking saya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elara habang iniimahe ang batang si Kyle. Ikinuwento ni Inaluning kung paano unang natutong umakyat ni Kyle sa malaking punong balete, kung paano nito kinakausap ang nga ibon na parabang naiintindihan siyang nga ito, at kung paano ito umiyak. Noon kapakmay, nakikita siyang nasasaktang hayop. Sa bawat kwento, lalong nararamdaman ni Elara ang pagiging malapit sa kapatid na hindi niya nakasama. At sa bawat kwento, lalong tumitibay ang kanyang tiwala at pahanga kay Inaluning. Ang sumpang iyan, sabi ni Inaluning sa isang mas seryosong tono, habang hinahawakan ang kamay ni Elara, ay isang anino lamang. Hindi iyon ang tunay na pagkatao ng aking apo. Hindi siya halimaw. Iha, siya ay isang batang may bituin at anino sa kanyang puso. At ang tungkulin nating lahat, lalo na sa darating na gabi,
ay tulungan siyang yakapin ang bituin. Ang salita ni Inaluning ay punong karunungan at pagmamahal. At para kay Elara, ito ang eksaktong nga salita na kailangan niyang marinig. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga paghahanda. Sila kan ay isang mahusay na pinuno, sabi ni Inaluning, na may bahagyang pagbaba ng boses. Ngunit minsan, ang kanyang pamamaraan ay masyadong mahigpit. Naniniwala siya sa disiplina at mga patakaran. Ngunit naniniwala ako na ang kailangan ni Kyle ngayon ay hindi disiplina, kundi pag-unawa at pagmamahal. Dito, isang mali na bining ang pagdududa ang itinanimi, Inaluning sa isip ni Elara laban kay Lakan. At si Diwa, pagpapatuloy niya, isang matapat na tagapagbantay. Ngunit may sarili siyang malaban. Minsan, ang kanyang pag-alala ay nagiging isang lason na lalo lamang nagpapalala sa takot ni Kyle. Ang nasalitang ito ay sinabi ng may pag-alala na parabang nagbabahagi lamang siya ng isang lihim na obserbasyon. Ngunit ang tunay na epekto nito ay ang unti-anting paghiwalay kay Elara mula sa mga tunay na kakampi nito. Sa pagtatapos ng hapon, si Elara ay nakaramdam ng isang malaking ginhawa. Ang takot na bumabalot sa kanya sa loob ng 2 araw ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Sa tulong ni Inaluning, naniniwala siyang kaya nilang malampasan ang gabing ang pag-alay. Nakahanap siyang isang kakampi, isang lola, isang taong tunay na nakakaunawa sa puso ni Kyle. Habang pinakmamasdan niya, si Inaluning na nakayos ng mga anting-anting sa paligid ng silid ni Kyle. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Hindi niya alam na ang bawat halamang gamot na inihahanda nito ay hindi panlaban kundi pangakit. Hindi niya alam na ang bawat anting-anting na isinasabit nito ay hindi proteksyon kundi isang senyales. At hindi niya alam na ang babaeng may pinakamalambing na ngiti at pinakamainit na yakap sa buong templo ay ang siyang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi na kumakalampak sa labas ng makapader. Ito ay nakapasok na sa loob. Dala-dala ang pangako ang kaligtasan. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 25. Bisperas, ngagaping pag-aalay. Ang hangin sa loob ng templong liwanag ay mabigat sa pinahalong halimuyak ng gabulaklak. Sinunok na kamangyan. At isang uri ng kuryenteng hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam sa balat. Ang lahat ay abala sa paghahanda. Sa pangunguna ni Inaluning, ang bawat isa ay may ginagawa. May managahabing nga dahon ng anahaw upang gawing pansaka sa mga pinto at bintana. May mga napapakulonam nga ugat at balat ng kahoy na ang amoy ay matapang at makaluma. Si Elara, sa ilalim ng magili na paggabay ni Inaluning, ay naging abala sa pagiling ng matuyong halamang gamot. Sa bawat pag-ikot ng batong pandigdik, nararamdaman niya na siya ay nagiging parte ng isang sagradong gawain. Ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay napalitan ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at pag-asa. Si Inaluning ang naging sentro ng kanilang pag-asa. Isang matatak na haligi ng kalakasan at karunungan. Maging si Kyle na sa mga nakdaang araw ay laging balisa, ay tila nakahanap ng kapayapaan sa presensya ng kanyang ina. Minsan, habang sila ay makasalubong sa pasilyo, nginisyan siya ni Kyle isang tunay na ngiti. Walang bahit ng lungkot o takot at sa sandaling iyon, naniwala si Elara na magiging mayos ang lahat. Kinahapunan, inutusan siya ni Inaluning na kumuha ng isang espesyal na banga mula sa aklatan ni Lakan, kung saan daw nakalagay ang pinakadalisay na langis na kanilang gagamitin. Dahan-dahan siyang pumasok sa silit na puno nga sinaun ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang banga, narinig niya ang maboses mula sa isang maliit na hardin na nakadugtong sa aklatan, na natatakpan lamang ng isang hilarang nga matatayok na kawayan. Ang nga boses ay pamilyar kay Lakan at kay Diwa, at ang tono ngang kanilang usapan ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang kalmadong pag-uusap na karaniwan niyang naririnig. Ang boses ni Diwa ay isang kontroladong bulong, ngunit sa ilalim nito ay may apoy ng pagpipigil at pangamba. Lakan, hindi ako mapalagay. Narinig niyang sabi ni Diwa. Kanina, habang sinusuri ko ang halamang gamot na dinala niya, may naamoy ako. Sa ilalim ng bangong nga bulaklak, may amoy ng kadiliman. Isang sandaling katahimikan, ang balanoy na dapat ay panlaban sa masasamang espiritu ay hinaluan ng pinulbos na ugat ng dita. Pagpapatuloy ni Diwa, ang boses ay mas mariin. Isang puno na ginagamit na tawagan ng mga mangkukulam. Isang imbitasyon. Napatigil sa pahinga si Elara. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Malapit na sanang abutin ang banga. Ang boses ni Lakan ay sumagot. Mababa at mabigat. Ang mabagay na iyan ay maaring maging kapareho ngang itsura ngunit makaiba ng pinanggalingan. Sigurado ka ba, Diwa?
Sigurado ako, mabilis na sagot ni Diwa. Ang kanyang pagtitimpi ay tila unti-unting nababasa at hindi lamang iyon. Ang pagkakaayos niya sa maanting-anting sa palibot ng templo. Pinagmasdan ko itong mabuti. Hindi ito isang bakot na pangproteksyon. Ito ay isang paanyaya. Ang bawat anting-anting, ang bawat kristal ay inilagay sa mga puntong hindi humarang sa daloy nga enerhiya, kundi nakpapalakas dito at nagtuturo ng daan papasok. Para itong mga parola sa gitnang karimlanlakan, nagbibigay nga bay sa kung sinuman o anuman ang nasa labas. Sa puntong ito, napasandal si Elara sa isang estante. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang salita ni Diwa ay sumasalungat sa lahat ng pinaniwalaan niya sa nagdaang 24 na oras. Alam ko, Diwa, malungkot na sabi ni Lakan. At sa tinik na iyon ay narinig ni Elara ang kumpirmasyon. Nararamdaman ko rin ang baluktot sa kanyang maginagawa. Ang enerhiya ng templo ay hindi lalong tumitibay. Ito ay nagiging marupok. Tila may mabutas na hindi natin nakikita. Kung gayon, bakit wala tayong ginagawa? Halos pasigaw na bulong ni Diwa. Bakit hinahayaan natin siyang lasunin ng ating mapananggalang? Kailangan natin siyang harapin. At ano ang ating sasabihin? Mahinahong sagot ni Lakan na ang kanyang mahalamang gamot ay may maling amoy, na ang kanyang pakayos ay salungat sa ating maaral. Itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang tayo ay nakdududa lamang. Si Inaluning ay tuso at ang tiwala ni Kael ay nasa kanya. Kung harapin natin siya ngayon, sabis paras ng kanyang pagsubok at wala tayong matibay na katibayan, sisirain natin ang espiritu ni Kael. Mawawala ang kanyang tiwala sa atin at sa oras na kailanganin niya tayo, baka hindi na siya makinig. Huminga ng malalim si Lakan. Hindi tayo maaring magpadalos-dalos. Isang maling galaw at isusubo natin si Kael sa mas malaking panganib. Ang kailangan nating gawin ay magmasid, pakmasdan ang bawat kilos niya. At maganda, maghanda sa kanyang pagkakamali dahil tiyak na makakamali siya. At sa sandaling iyon, kailangan nating maging handa. Hindi na narinig ni Elara ang masumunot na salita. Dahan-dahan siyang umatras. Ang banga ay nakalimutan na. Lumabas siya ang aklatan, ang kanyang mabinti ay nanginginig. Ang mainit at puno ng pakasang hangin kanina ay tila napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang mundo niya ay muling gumuho. Nagbalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang magiliw ng ngiti ni Inaluning. Ang makwento tungkol sa kabataan ni Kael. Ang kanyang masalitang punong beasa. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? Isang perpektong pag-arte? Naalala niya ang sinabi ni Inaluning tungkol kay Lakan na ito ay masyadong mahigpit. Naalala niya ang pahiwatig nito tungkol kay Diwa na ang pag-alala nito ay isang lason. Lahat ng iyon ay hindi pala simpleng obserbasyon. Lahat ng iyon ay lason nga binhi ng pagdududa na itinatanim sa kanyang isipan upang ihiwalay siya sa nga taong tunay na nagpoprotekta sa kanila. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay masakit, mas masahol pa kaysa sa takot dahil ang takot ay mula sa isang kawin na kilala mo. Ngunit ang pagtataksil ay galing sa isang taong pinakatiwalaan mo. Ang ginhawang naramdaman niya sa pagdating ni Inaluning ay isa palang bitag. At siya, sa kanyang pakauhaw sa pag-asa, ay maluwag na pumasok dito. Ano ang dapat niyang gawin? Kung haharapin niya si Inaluning, itatanggi lamang nito ang lahat. Kung sasabihin niya kay Kael, maaring ito na ang maging dahilan upang tuluyan na itong bumigay at lamunin ng sumpa. Ngunit kung wala siyang gagawin, para na rin niyang hinayaan na ang kanyang kapatid ay lumakat ng diretso sa isang patibong. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya si Inaluning sa kabilang dulo ng patio. Kausap nito si Kael at ang mukha nito ay isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na lola, puno ng pag-alala at suporta. Ngunit ngayon, sa likod ng maskarang iyon, nakikita na ni Elara ang isang bagay na iba. Isang bagay na malamig, mapanlinlang at walang awa. Ang pinakamalaking banta sa buhay ng kanyang kapatid ay hindi pala ang naanino sa gubat. Ito ay ang babaeng nagdala ng pag-asa, ang babaeng tinuring ni Kael na ina. At ang gabing pag-aalay ay ilang oras na lamang ang layo. Siye, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 2-6. Ang dapit hapon ay nagsimula ng humalik sa matuktok ng bundok, nagpipinta sa kalangitan ng makulay kahel, lila at pula. Ito ay isang tanawing dapat sana ay maganda. Ngunit para kay Elara, ang bawat paghabang anino ay isang paalala na ang gabi ng pagtutuos ay papalapit na. Sa lupong nagdaang ilang oras, siya ay naging isang anino na rin. Tahimik na nakmamasid sa bawat kilos ni Inaluning. Pilit na naghahanap ng kahit isang maliit na siwang sa perpektong maskara nito. Ngunit wala siyang makita. Ang bawat ngiti ng matanda ay tila taos puso, ang bawat payo ay puno karunungan.
Ang bawat haplos kay Kyle ay puno kang pagmamahal. Dahil dito, lalong naguluhan si Elara. Posible kayang nakamali si Nalakan at Tiwa? Posible kayang ang kanilang pagdududa ay bunga lamang ng matagalang tensyon sa lugar na ito? Ang puso niya ay nagtatalo. Isang bahagi nito ay gustong maniwala sa kabutihan ni Ina Luning, habang ang isa naman ay sinisigawan siya ng mga babalang narinig niya sa hardin ng mga kawayan. Sa gitna ng kanyang pakalito, nilapitan siya ni Ina Luning. Ang matanda ay may dalang isang maliit at antigong banga na gawa sa luwat. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pakalala. Isang itsura na lalong nagpatibay sa tiwala ng sinumang makakita rito. Elara, aking iha, malambing na sabi nito, hinawakan ang kanyang kamay. Ang palat ng matanda ay mainit at tuyo. Isang kamay na tila sanay sa pag-aruga. Ang lahat ay halos handa na. Ang mga pananggalang ay nakalatak na. Ang mga dasal ay nausal na. Ngunit may isang bagay na kulang. Isang bagay na pinakamahalaga sa lahat. Tumingin si Ina Luning sa labas, sa direksyon ng gubat na nagsisimula ng balutin ng kadiliman. May isang batis sa gilid ng gubat na ito na tinatawag na batis ng buwan. Ang tubig nito ay sinasabing may dalang liwanag ng buwan kahit sa pinakamadilim na gabi. Ito ang puso ng ating ritual. Ang tubig na iyon ang siyang hugas sa lagnat ng sumpa mula sa katawan ni Kyle. Habang nagsasalita si Ina Luning, pinakmamasdan siya ni Elara. Ang bawat salita ay maingat na pinili, ang bawat kilos ay punong grama. Ngunit ang isip ni Elara ay naglalaro ng mababala ni Diwa. Isang imbitasyon. Nagtuturo ng daan papasok. Bakit hindi po si Diwa ang kumuha? Lakaslop na tanong ni Elara, sinusubukan na itago ang panginginig sa kanyang boses. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ina Luning. Si Diwa, ang kanyang enerhiya ay pangdikma, hindi pangdalisay. Ang kanyang presensya ay magpaparumi sa kabanalan ng tubig at sila kan naman ay abala sa pagpapanatiling ngakas ng ngarang ng templo. Ang ritual na ito ay masalan, iha. Ang tubig ay hindi basta-basta. Kailangan itong kunin ng isang taong may dalisay na puso at may dugong konektado kay Kyle. Dito naipit si Elara. Ito na iyon. Ang perpektong bitak. Ang masalita ni Ina Luning ay isang hawlang gawa sa pagmamahal at responsibilidad. Kung tatanggi siya, magdududa ang matanda. Ang planong pagmamanman ni Nalakan at Diwa ay maring masira. At kung sakaling sila nga ang nakakamali at siya ay tumanggi, hindi ba tabang buhay niyang sisisihin ang sarili kung may masamang mangyari kay Kyle? At kung pupunta naman siya, ang anino sa kanyang panaginip ay tila muling gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit sa pagitan ng dalawang nakatakot na pagpipilian, may isang maliit na sinakang pag-asa na pilit niyang pinanghawakan. Marahil ito na ang pagkakamaling hinihintay ni Lakan. Marahil sa kanyang paksunot, may lalantat niya ang tunay na kulay ni Ina Luning o marahil ay totoo ang sinasabi nito at ang kaligtasan ng kanyang kapatid ay nakasalalay sa kanyang makamay. Ikaw ang susi, Elara. Bulong ni Ina Luning na tila nababasa ang kanyang pag-aalinlangan. Ang iyong pagdating sa sandaling ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay itinakdang tadhana. Sa huli, tumango si Elara. Isang halos hindi primjeta na pagtango, ngunit sapat na iyon. Ang kislap sa mga mata ni Ina Luning ay hindi maitago isang kislap ng tagumpay. Ibinigay nito ang banga kay Elara. Mag-ingat ka, aking apo, at bilisan mo. Ang buwan ay malapit ng sumikat. Ang paglalakat ni Elara patungo sa batis ng buwan ay isang paglalakbay sa loob ng impyerno. Ang bawat tuyong dahon na kanyang natatapakan ay tila isang sigaw. Ang bawat pagaspas ng hangin sa mga puno ay tila isang babalang bulong. Mahigpit niyang hinawakan ang agimat sa kanyang dibdib. Ang lamig nito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi siya lubusang nag-iisa. Natakpuan niya ang batis sa isang maliit na liwanag sa gilid ng gubat, eksakto kung saan sinabi ni Ina Luning. Ang lugar ay may pambihirang ganda. Ang tubig ay malinaw na malinaw. Umagos mula sa pagitan ng mga batong na babalutang ng lumot at ang sinangang papalubok na araw na tumatagos sa mga dahon ay lumilikha ng gagintong tuldok sa ibabaw nito. Sa isang sandali, sa gitna ng payapang tanawing iyon, halos makalimutan ni Elara ang panganib. Lumuhot siya sa tabi ng batis at dahan-dahang isinawso ang banga sa tubig. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malinaw na tubig, isang huling pag-asa ang sumibo sa kanyang puso. Sana mali sila. Sana ang lahat ng ito ay para talaga kay Kyle. At sa sandaling iyon, ang maanino sa kanyang paligid ay gumalaw. Mula sa likod ng nga puno, lumabas sina Raja at Sultan. Ang kanilang nga mukha ay may ngisingang isang mga ngasong natakpuan na ang kanyang biktima. Nag-isa kayata. Bini-bini.
Sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Natigilan si Elara. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Bago pa man siya makasigaw, isang kamay na bakal ang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Ang braso ni Sultan ay pumulupot sa kanyang baywang at itinas siya mula sa lupa na parang isa lamang manika. Nabitawan niya ang banga at ito ay bumaksak sa mga bato. Kumalat ang laman nitong banal na tubig sa lupa kasama ang kanyang huling piraso ng pag-asa habang siya ay pilit na nakpupumiglas. Ang kanyang nga mata ay nakatiti kay Raja na dahan-dahang lumapit. Ang mukha ay punong tagumpay. Ang perpektong bitak ay naksara na at si Elara ay nasa loob nito. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 277. Dinala si Elara sa pusok ng ipinakbabawal na gubat sa isang lugar na matagal ng kinalimutan ng araw at ng panahon. Ito ay isang guho. Mga labi nga isang sinaunang istruktura na ngayon ay halos ganap ng nilamon ng mabaging at ugat ng dambuhalang nga puno. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy lupa at nabubulok ng madahon. Itinali siya sa isang haliging bato sa gitna ng isang bilok na silid na walang bubong, kung saan ang tanging liwanag ay nakmumula sa maputlang sina ng buwan na tumatago sa masiwang ng masanga sa itaas. Ang takot ni Elara ay isa ng pisikal na bagay, isang matinding lami na gumagapang mula sa kanyang papakyat. Sa kanyang puso na nagpapatigil sa bawat pagtibo nito, naglakad si Raja sa harap niya. Ang kanyang makilos ay parang sa isang aktor sa entablado, punong pagmamalaki at kasiyahan sa kanyang tagumpay. Isang magandang lugar para sa isang sakripisyo, hindi ba? Sabi niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa katahimikan ng guho. Ngunit huwag kang mag-alala. Bini-bini, hindi ikaw ang aming alay, ikaw ang pain. Lumuhod siya sa harap ni Elara upang maging makapantay ang kanilang nga mata. Ang nga mata ni Raja ay itim na itim. Walang anumang liwanag o awa. Sa mga sandaling ito, ang seremonya ay nagsisimula na. Ang kapangyarihan ni Kael ay nagsisimula ng kumawala. Ang kanyang kaluluwa ay nasa bingit ng liwanag at dilim. At sa kanyang kalagayan, ang kanyang nga pandama ay 1,000 beses na mas matalas. Ang bawat tibok ng iyong puso, ang bawat patak ng iyong luha, ang bawat iblang ng iyong takot, mararamdaman niya ang lahat ng iyon. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Ang pagmamahal niya sa iyo, ang kanyang kahinaan bilang isang may dugong tao. Iyon ang siyang magiging tanikala niya. Ipagpapalit niya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo para sa iyong kaligtasan. At sa sandaling gawin niya iyon, sa sandaling isuko niya ang kanyang sarili sa amin, ang kapangyarihang iyon ay magiging amin. Tumayo si Sultan sa kanyang likuran. Ang galit sa mukha nito ay hindi maitago habang hinihimas ang kanyang namamagang pulso. Masyado kang madaldal, kapatid, sabi nito. Bakit hindi na lang natin siya bigyan ng mas magandang dahilan para matakot? Bago pa man makakilos si Raja, mabilis na lumapit si Sultan kay Elara. Isang matalim na kuko na gawa sa itim na enerhiya ang unti-unting lumalabas sa dulo ng kanyang daliri. Isang maliit na hiwa lamang. Bulong nito upang marinig ng kapatid mo ang iyong sigaw. Napapikit si Elara, hinihintay ang sakit. Ngunit wala siyang naramdaman. Sa halip, isang mababang ugong ang nagsimulang manggaling sa kanyang dibdib. Ang agimat na bigay ni Lakan, na hanggang sa sandaling iyon ay malamig lamang na bato sa kanyang balat, ay nagsimulang uminit. Isang maputlang liwanag na kulay gatas ang biglang bumalot sa kanya. Bumubuo ang isang manipis at halos hindi nakikitang harang sa kanyang paligid. Ang kuko ni Sultan ay tumama sa harang na iyon at ito ay itinapon palayo na parabang na kuryente kasabayng isang malakas na mura. Parehong napaatras si Raja at Sultan. Ang kanilang mamata ay nanalaki sa pagkamangha at galit. Isang pananggalang mula sa templo. Sigaw ni Raja, "Isinumpa ka, Lakan." Sinubukan nilang hawakan ang harang, ngunit sa bawat pakdapat ng kanilang makamay, isang puwersa ang naktataboy sa kanila. At may isa pang napansin si Raja. Ang init ng kanyang buhay, nawawala. Siga niya. Ang liwanag mula sa agimat ay hindi lamang nagsisilbing harang, ito rin ay naktatago sa esensya ni Elara. Ginagawa siyang isang malamig na presensya sa kanilang ngapandama na nagpapahina sa kanyang silbi bilang pain. Sirain ang harang, utos ni Raja. At nagsimula silang paulit-ulit na hampasin itong kanilang madilim na enerhiya. Bawat hampas ay nagdudulot ng pajanik sa harang at unti-unting lumitaw ang mabita sa ibabaw nito na parang yelong binabasag. Alam ni Elara na hindi ito magtatagal. Ang kanyang huling pag-asa ay unti-unti ring nadudurog. Sa sandaling isang malaking bitak ang lumitaw at halos bumigay na ang harang. Isang boses ang umaling-awngaw mula sa kadiliman. Isang boses na,
Pamilyar ngunit ngayon ay may taglay na kapangyarihang tila kayang yumanik sa buong gubat. Bitawan ninyo ang dalaga. Isang malakas na hangin ang biglang pumasok sa guho, pinapatay ang lahat ng sulo ni na Raja at Sultan at iniwan lamang ang liwana ng buwan at ang kumikinang na harang ni Elara. Ang mga baging sa mga pader ay biglang nabuhay, gumagalaw na parang mga ahas. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba si Diwa. Ngunit hindi ito ang Diwa na kilala ni Elara. Ang kanyang simpleng damit ay napalitang ng isang kasotang tila hinabi mula sa sinangang buwan at nga sapot ng gagamba. Mula sa kanyang likuran ay may mamahinang pakpak na gawas sa purong liwanag. Kumikislap tulad ng sa isang tutubi. Ang kanyang nga mata ay nagnining ng kulay asul at ang kanyang buong katawan ay may mahinang liwanag. Ito ang tunay na anyo ng isang diwata. Diwa, anghel ni Raja, nangahas kang iwanan ang iyong pwesto sa templo? Ngumiti si Diwa, isang ngiting malamig at mapanganib. Ang templo ay hindi lamang isang lugar. Ito ay ang aming pinoprotektahan. At kasama naroon ang dalagang ito. Hindi na nagsalita pa si Raja. Sumugod siya, kasunod si Sultan. Ngunit hindi sila lumalaban sa isang babae lamang. Lumalaban sila sa buong gubat. Itinaas ni Diwa ang kanyang kamay at ang mabaging sa dingding ay sumugot na parang malatigo, humahagupit sa hangin. Ang sahik na bato ay nabiyak at mula rito ay lumabas ang maugat na kasing kapal ng braso ng tao. Sinusubukang hulihin ang mapaang ng makapatit. Sina Raja at Sultan ay mabilis at malakas. Winawasak ang mga baging at iniwasan ang mga ugat. Napakawala sila ng mga itim na enerhiya na tumatama sa mga pader at napapatalsik ng mga bato. Ang buong guho ay nagsimulang yumanik. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elara na kahit si Diwa ay nahihirapan. 2 laban sa 1. Habang abala si Diwa sa pagharap kay Sultan, nakahanap ng pagkakataon si Raja. Ngunit sa halip na si Diwa ang kanyang puntiryahin, ibinaling niya ang kanyang galit sa haliging pinagtatalian ni Elara. Isang malakas na pagsabog ng itim na enerhiya ang tumama sa pundasyon ng haligi. Nagsimula itong gumuho. Ngunit bago pa man bumaksak ang managlalakihang tipa ng bato kay Elara, kumilos si Diwa ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang magumagapang na halaman sa haligi ay mabilis na yumabong at bumuong ng isang makapal na kukun sa paligid ni Elara. Isang kalasak na gawa sa madahon at sanga. Ang bato ay bumaksak sa kukun. Ngunit nanatili itong buo. Sa isang iglap, nasa tabi na niya si Diwa at sa isang mabilis na hiwa ng isang patalim na gawa sa liwanag, pinutol nito ang mga lubid na nakatali sa kanya. Hindi pa tayo tapos. Diwata, asigaw ni Raja. Nagahandang sumugot muli. Ngunit ngumiti lamang si Diwa. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay. At ang buong guho ay nagsimulang yumanik ng mas malakas. Ang maugat ay lumabas mula sa lahat ng dako at isang ipo-ipo ang madahon at alikabok ang namusa gitnang silit na nagbigay ng pagkakataon sa kanila. Takbo, utos ni Diwa. Hinila niya si Elara palabas ng naguguluhang guho habang sa likuran nila ay naririnig nila ang masigaw ng galit ni Naraja at ang tunog ng gumuguhong bato. Sila ay tumakbo sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gubat, pabalik sa templong liwanag. Ang paglilitas ay nagtagumpay, ngunit alam ni Elara na ito ay simula pa lamang. Ang gabi ay bata pa at ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 28. Ang pagtakbo nila pabalik sa templo ay isang malabong panaginip ng takot at pakmamadali. Ang masanga ay tila makamay na humablo sa damit ni Elara at ang bawat ugat sa lupa ay isang bitak na nakbabantang magpatumba sa kanya. Si Diwa, na ngayoy bumalik na sa kanyang anyong tao ngunit may nananatili pa ring bakas ng liwanag sa kanyang mamata, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Ginagabayan siya sa madilim na gubat ng may bilis na hindi pangkaraniwan. Habang papalapit sila sa templong ng liwanag, isang kakaibang tunog ang nagsimulang umabot sa kanilang pandinig. Ito ay isang mababang ugong, isang uri ng panginginig sa hangin na tila nanggagaling sa mismong lupa. At sa kanilang pagdating sa tarangkahan, nakita ni Elara ang dahilan. Ang hindi nakikitang harang na napoprotekta sa templo na minsan niyang nakita sa kanyang panaginip ay nagliliwanag na. Ngayon sa paningin ng lahat, ito ay kumikislap at gumagalaw na parang isang manipis na kurtina ng liwanag na paulit-ulit na hinahampas ng isang hindi nakikitang puwersa mula sa labas. Ang hangin ay punong bigat ng tensyon ng nalalapit na digmaan. Nakatayo sa bunga templo na tila isang batong hindi natitinak sa gitna ng unos ay silakan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalap sa galit at pag-aala.
Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari. Sa pagkakita pa lamang niya sa isura ni Elara ang gulat, ang takot, ang dumi sa damit, at sa pagod sa mukha ni Diwa, alam na niya. Nagsimula na sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na ang isang paparating na bagyo. Ang pagdukot sa iyo ay ang kanilang hudyat. Dinala nila si Elara sa loob ng aklatan. Ang silid kung saan una niyang narinig ang katotohanan. Isinara ni Lakan ang mabigat na pinto na tila kayang isara ang ingay nga labanan sa labas. Ngunit hindi ang katotohanang sasabok sa loob ng silid na iyon. Si Kyle ay wala ron. Sinabi ni Lakan na ipinadala niya ito sa pinakasagradong silid ng templo upang magmeditasyon at ihanda ang sarili upang hindi nito maramdaman ang biglaang pagkawala at pagbabalik ni Elara. Sa ngayon, si Kyle ay bulak pa sa katotohanan ng pagtataksil na naganap. Humihingal na napasandal si Elara sa isang pader. Ang kanyang mamata ay desperadong nakatingin kay Lakan. Si Inaluning. Halos hindi niya masabi ang pangalan. Totu ba? Siya nga ba ang? Hindi na niya kailangang tapusin ang tanong. Isang mabagal at mabigat na pagtango mula kay Lakan ang sumagot sa lahat. O Elara, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Siya ang ahas sa ating hardin, ang lason sa ating balon. Lahat ng ito mula sa simula ay kanyang plano. Umupo si Diwa sa tabi ni Elara. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat nito. Isang kilos ng suporta, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng malamin na galit. Nagsimulang magpaliwanag si Lakan at ang kanyang mga salita ay naghahabing ng isang kwento ng pagtataksil na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na kayang ibigay ng mga engkantong itim. Si Inaluning ay hindi lamang isang simpleng tagapag-alaga, sabi ni Lakan. Isa siya sa pinakamatataas na kasapi ng aming korte noong panahon ng ama ni Kyle. Lubos siyang tapat sa aming nga sinaunang tradisyon at sa kadalisayan ng aming dugo. Nang umibig ang aming hari sa ayong ina, para kay Inaluning, iyon ang pinakamatinding pagtataksil. Isang paglapastangan sa aming lahi. Paliwanag niya na ang pagmamahal ni Inaluning sa tradisyon ay naging isang bula na panatisismo na kinalaunan ay naging isang mapait na galit. Hindi niya matanggap na ang susunod na tagapakmana ng trono ay makakaroon ng dugong tao. At si Raja, pagpapatuloy ni Lakan, at dito ay mas lalong nalaki ang mata ni Lara, ay hindi lamang isang simpleng kaawe. Siya ang kanyang pamangkin, ang kanyang tunay na kadugo. Doon na nakaisa ang lahat ng piraso ng palaisipan. Ang buong plano ni Inaluning ay hindi lamang para sirain si Kyle, kundi para iluklok sa trono ang kanyang sariling kamag-anak upang muling itayo ang isang kahariang pinaniniwalaan niyang dalisay. Sa loob ng maraming taon, pagkatapos iwan sa atin si Kyle, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa madilim na sining upang hanapin ang iyong ina, sabi ni Lakan. At nang matakbuhan niya ito, hindi niya ito sinaktan. Mas tuso ang kanyang ginawa. Siya ang naktanim ng ideya sa isip ng iyong ina na hanapin ka, napapuntahin ka rito, gamit ang salitang puno ng pagsisisi at pagnanais na muling mabuo ang pamilya. Isang perpektong manipulasyon. Ikaw, sabi ni Diwa, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ikaw ang kanyang pinakamatalinong sandata, Elara. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Kyle sa isang direktang labanan ng lakas. Kaya't ang puso nito ang kanyang inatake. Ipinaliwanag ni Lakan kung paano ginamit ni Inaluning ang bawat sandali para palalimin ang koneksyon ng makapatid. Ang bawat kuwento, ang bawat ngiti, ang bawat pag-aalala ay isang hakbang sa kanyang plano. Ang pagdukot sa iyo ay itinaw niya sa pagsisimulang gabing pag-aalay. Sabi ni Lakan dahil sa mga sandaling yon, ang kaluluwa ni Kyle ay pinakabukas, pinakamarupok. Ang iyong takot at sakit ay magiging isang sigaw na hindi niya kayang balewalain. At sa kanyang pagmamadaling iligtas ka, isusuko niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, bumuhos na ang maluhang kanina pa pinipigilan ni Elara. Isang pag-iyak na hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Siya ay naging isang kasangkapan, isang susi sa isang plano na mas masama pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang babaeng kanyang hinangaan, ang lolang kanyang inakala na natakpuan, ay siya palang nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ang lahat ng kabaitan nito ay isang lason. Ang bawat yakap ay may kasamang punyal. Ang bawat kwento ay isang habingang kasinungalingan. Patawad, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay lumambot. Dapat ay mas naging mabilis kami. Umiling si Lara habang umiyak. Paano? Paano niya nagawa iyon kay Kyle? Mahal na mahal siya ni Kyle. Ang pagmamahal niya kay Kyle ay totoo. Malungkot na sagot ni Lakan. Ngunit mas matimbang para sa kanya ang kanyang galit at ang kanyang paniniwala. At iyon ang pinakamatinding uri ng pagtataksil. Sa labas,
Isang malakas na pagsabo ang yumanik sa buong templo. Ang makasulatan sa estante ay nangahulog. Wala na tayong oras para sa luha, Elara. Maring sabi ni Lakan, hinawakan ang kanyang balikat. Nasa labas na sila. Ang maharang ay humihina. At si Kael, kailangan ka niya ngayon, higit kailanman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. Ginamit ka ni Inaluning upang maging kahinaan ni Kael. Ngayon, kailangan mong patunayan na siya ay nakamali. Ang pagmamahal na ginamit niyang pain ay kailangan mong gawing kalasak. Ang iyong presensya na dapat sanay kanyang tanikala ay kailangan mong gawing kanyang angkla sa gitna ng unos na ito. Ang takot sa puso ni Elara ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang nag-alap na galit. Galit para sa pagtataksil ni Inaluning. At isang mabangis na pagmamahal para sa kapatid na gagawin niya ang lahat upang protektahan. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang naluha. Ang kanyang mata. Kahit na namumula, ay mayroon ng bagong determinasyon. Ang gabing pag-aalay ay narito na. At ang laban para sa kaluluwa ni Kyle ay naging laban na rin niya. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 29. Ang katahimikan na bumalot sa aklatan pagkatapos ng paghahayani. Lakan ay, mas mabigat pa kaysa sa mapagsabo na yumayani sa mapado ng templo. Ang katotohanan ng pagtatasil ni Inaluning ay isang lason na mabilis na kumalat. Ginagawang abo ang lahat ng natitirang pag-asa ni Elara. Ngunit tulad ng sinabi ni Lakan, wala na silang panahon para sa luha. Ang digmaan ay nasa kanilang pintuan na. Ang liwasang banal sa gitna ng gubat. Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang yelo. Ang lugar na pinili niya para sa gabi ng pag-alay. Inihanda niya ito hindi bilang isang lugar ng seremonya, kundi bilang isang patayan. Tumingin si Lakan sa isang lumang mapang kabundukan na nakalatak sa mesa. Ang lugar na iyon ay isang natural na sentro ng kapangyarihan. Kung doon magaganap ang ritual, ang anumang enerhiyang pakakawalan, mabuti man o masama, ay lalakas ng 10 beses. Isang perpektong bitak, mariin niyang idiniin ang kanyang daliri sa mapa. Kung mananatili tayo rito, unti-unti nila tayong dudurugin. Ang maharang ay hindi magtatagal habang buhay. Ang tanging paraan upang manalo ay ang salubungin sila. Gagamitin natin ang kanilang bitak laban sa kanila. Ang plano ay simple ngunit sukdulang mapanganib. Pupunta sila sa liwasan. Isasagawan nila ang gabi ng pag-alay sa gitna mismong teritoryo ang kaaway. Sa ilalim ng mamatang mapanuring ang kaangkantong itim. Habang silakan ay bubuo ng isang maliit at pansamantalang bilok ng proteksyon sa paligid ni Kyle upang gabayan ang pagising ng kapangyarihan nito. Si Diwa ang magiging kanilang unang linya ng depensa. Gagamitin niya ang kanyang koneksyon sa gubat upang guluhin at pigilan ang magahukbo ni Raja. Ngunit ang pinakamabigat na tungkulin ay ibinigay kay Elara. Ikaw ang kanyang angkla, Elara. Sabi ni Lakan, ang kanyang mamata ay seryoso. Sa oras na magsimula ang ritual, ang kaluluwa ni Kyle ay maglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang sakit ng pagtataksil at ang bigat ng sumpa ay hihilahin siya pababa sa kadiliman. Ikaw, ang iyong boses, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal bilang kapatid, iyon lamang ang tanging pisina mag-ugnay sa kanya pabalik sa liwanag. Ang bigat ng responsibilidad ay halos magpaluhot kay Elara. Ngunit tumango siya. Para kay Kyle, haharapin niya ang lahat. Ang susunod na hakbang ang pinakamahirap. Kailangan nilang sabihin kay Kyle ang katotohanan. Natakpuan nila siya sa pinakasagradong silid ng templo. Nakaupo sa gitna ng isang bilok ng makumikinang na bato na magmemeditasyon. Ang kanyang buong katawan ay may mahinang liwanag. Isang senyales na ang kanyang kapangyarihan ay malapit ng sumabog. Sa kanilang pagdating, iminulat niya ang kanyang mata. Agad niyang naramdaman na may mali. Nasaan si Elara? Ayos lang ba siya? Iyon agad ang kanyang tanong. At pagkatapos, nasaan si Inaluning? Nagsimula na ba ang pag-atake? Kailangan natin siya. Walang madaling paraan upang sabihin ito. Kaya't sinabi ni Lakan ang katotohanan. Direkta, walang paligoy-ligoy. Ikinuwento niya ang pagtataksil ni Inaluning, ang pakikipagsabuatan nito sa maengkantong itim, ang paggamit nito kay Elara bilang pain. Habang nagsasalita si Lakan, pinanut ni Elara ang pagbabago sa mukha ni Kyle. Mula sa pag-aalala, napalitan itong pakalito. Pagkatapos ay hindi paniniwala. At sa huli, ng isang bagay na mas masahol pa, isang ganap na pagkasira ng puso. Hindi, bulong ni Kyle, paulit-ulit na umiling. Hindi niya magagawa iyon. Mahal niya ako. Ang pagmamahal niya sa iyo ay ang kanyang naging perpektong sandata, malungkot na sabi ni Diwa. At sa mga salitang iyon,
Isang bagay sa loop ni Kyle ang nabasag. Ang mahinang liwanag sa kanyang paligid ay biglang nagliyab. Isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanya. Nakpatalsik sa mamalilit na gamit sa silid. Ang mailaw na kristal sa templo ay kumurap-kurap. Mula sa likod ni Kyle, mang-aninong itim na parang galamay ang nagsimulang lumabas. Sumasayaw sa hangin na para bang may sariling buhay. Ang kanyang mamata, na kanina lang ay puno ngang pag-aalala, ay naging dalawang nagbabagang pula. Ang sumpa, na matagal na niyang nilalabanan, ay natakpuan na ang siwang na matagal nitong hinihintay. At ito ay bumubuhos ngayon. Pinalalakas ng kanyang purong sakit at galit. Sinungaling. Sigaw niya. Isang sigaw na hindi na boses ng isang binata, kundi isang ungol na puno ng sakit at kapangyarihan. Isang ungol na yumanig sa buong templo. Sinalakan at diwa ay napaatras. Bumuong nga pananggalang laban sa sumasabog na enerhiya. Ngunit alam nilang walang pisikal na harang ang kayang tumalo sa ganitong uring ng sakit. Sa gitna ng kaguluhan, si Elara ang nanatiling nakatayo. Ang takot ay nagyayelo sa kanyang maugat. Ngunit nang makita niya ang itsurangang kapatid, hindi isang halimaw, kundi isang kaluluwang nalulunod sa pagdurusa, isang bagong lakas ang kanyang naramdaman. Ito ang kanyang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Kyle. Ang maitim na anino ay humahagupit sa paligid nito na parabang nakbabantang sasaktan ang sinumang lalapit. Kyle, mahinahon niyang sabi. Pilit na pinatatak ang kanyang boses. Kyle, ako ito. Ang nagbabagang mata ni Kyle ay tumingin sa kanya, ngunit tila hindi siya nito nakikilala. Patuloy na humakbang si Elara. Bawat hakbang ay isang pagsubok ng kanyang tapang. Kyle, naririnig ko ang galit mo, sabi niya. Ang maluha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mata. Nararamdaman ko ang sakit mo. Karapatan mong magalit. Karapatan mong masaktan. Hindi niya sinubukang pigilan ang nararamdaman nito. Sa halip, sinabayan niya ito. Niloko ka niya. Niloko niya tayong lahat. Ginamit ka niya. Ginamit niya ako. Ang kanyang nga salita ay tila dahan-dahang tumatago sa padanggalit ni Kyle. Ang maanino sa paligid nito ay bahagyang humupa. Humabang pa siya palapit hanggang sa kaya na niyang abutin ito. Ngunit huwag nating hayaan na siya ang manalo. Umiyak na sabi ni Elara. Kung magpapadala ka sa galit, kung hayaan mong lamunin ka ang sumpang iyan, siya ang panalo. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Sa wakas, nasa harap na niya ito. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang ipinatong sa pisngi ni Kyle. Ang balat nito ay nagiinit at naramdaman niya ang magulong enerhiya sa ilalim nito. Ang agimat sa kanyang dibdib ay nagbigay ng malamig na kuryente. Pinoprotektahan siya. Makasama na tayo ngayon, bulong niya. Kakarating ko lang. Huwag mo akong iwan. Tinitigan niya ang mata nito. Hinahanap ang kapatid sa ilalim ng pulang liwanag. Labanan mo ito, Kyle. Labanan mo siya. Gawin natin ito ng makasama. Ang pahipo ni Elara, ang kanyang masalita, ang kanyang maluha, ang lahat ng iyon ay naging isang angkla. Isang angkla ng katotohanan at pagmamahal sa gitna ng isang karagatan ng kasinungalingan at sakit. Ang pulang liwanag sa mamata ni Kyle ay unti-unting kumurap at naglaho at bumalik ang natural nitong kulay kahit na puno pa rin itong luha. Ang maitim na anino ay bumalik sa loob ng kanyang katawan. Ang sumasabog na enerhiya ay humupa. At pagkatapos, ang binatang may taglay na lakas ng isang hari ay bumagsak sa mabraso ng kanyang kapatid. Humahagulgol na parang isang batang nawalan. Niyakap siya ni Elara ng mahigpit. Umiyak na rin habang sa likuran nila, sinalakan at diwa ay nakmamasit ng may paganga at kaluwagan. Ang bagyo ay pansamantalang tumigil. Ngunit ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Tumayo si Lakan. Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso at determinado. Oras na, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang utos. Haharapin na natin sila. Sige, heto ang detalyadong kabanata para sa bahagi 2:10. Ang liwasan ay tahimik. Isang nakabibinging katahimikan na tila lumalamon sa lahat ng tunog ng gubat. Sa ilalim ng naglalamlam na buwan, ang lugar ay may angking kagandahan. Isang natural na ampiteatro na napapalibutan ng matatandang puno. Ngunit ang kagandahang iyon ay may lason. Ang maanting-anting na hinabini inaluning na kanina lang ay tila mapalamuting ang pag-asa ay naglalabas ngayon ng isang mahinang itim na usok na nagbibigay sa hangin ng amoy ng pakabulok at itim na mahika. Bawat bato, bawat sanga ay tila inihanda para sa isang madugong dula. Humakbang ang 4 na tagapagtanggol sa gitna ng liwasan.
Si Kyle ay isang bagyong enerhiya na pilit na pinapakalma. Ang kanyang nga kamay ay nakakuyom at sa tabi niya, halos hindi humihiwalay, ay si Elara. Ang kanyang presensya ang tanging nagpapanatili sa pagpipigil ng kapatid. Si Diwa ay tila naging isa sa gubat. Ang kanyang nga mata ay gumagala. Pinakikingan ang bawat bulong ng hangin. Silakan naman ay matatak na nakatayo. Ang kanyang tungkot ay mahigpit na hawak. Ang kanyang mamata ay nakikita hindi lamang ang pisikal na mundo, kundi pati na rin ang mahindi nakikitang sinulit ng kapangyarihan na nakalatak sa buong lugar. At mula sa Manino, lumabas sila. Si Inaluning ang nanguna. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukhang isang mapagmahal na lola, kundi isang maskara ng malamig na determinasyon at panatisismo. Sa kanyang likuran ay sina Raja at Sultan, at mula sa lahat ng direksyon, lumabas ang kanilang mamandirigma. Mga engkantong itim na ang mamata ay nagliliyap na parang mabaga sa dilim. Napalibutan na sila. Napadali ang lahat, sabi ni Inaluning. Ang kanyang boses ay wala ng anumang bahid ng lambing. Hinatid ninyo mismo ang tupa sa bibig ng ngalobo. Sumagot si Lakan. Ang kanyang boses ay isang dagundong. Ang tupa na akala mo ay mahina. Luning ay isa palang leon na handang durugin ang sinumang ahas na pumasok sa kanyang teritoryo. Isang malupit na tawa ang kumawala kay Raja. Sapat na ang salita. Ang gabi na ito ay para sa dugo at kapangyarihan. Sa isang hudyat mula sa kanya, ang lahat ng anting-anting sa paligid ng liwasan ay biglang nagliyap ng itim na apoy. Ang apoy na ito ay mabilis na umakyat at nakduktong-duktong sa itaas. Bumubuo ang isang kulungang gawa sa purong kadiliman na nagiwalay sa kanila mula sa buong mundo. Ang bitak ay nagsara na. Kasabay ng paksara ng kulungan, ang angkantong itim ay sumugot. Isang alon ng galit at dilim. Ngunit, bago pa man sila makalapit, ibinagsak ni Lakan ang kanyang tungkot sa lupa. Sa ngalan ng unang liwanag, manatili kayong ligtas. Sigaw niya. Mula sa lupa, isang bilok ng gintong liwanag ang biglang sumibol at pumalibot kina Kyle at Elara. Isang maliit na islangang kaligtasan sa gitna ng isang karagatan ng panganib. Ibinaling ni Lakan ang lahat ng kanyang lakas upang panatilihin ang harang na ito, habang si Diwa naman ang sumalubong sa unang bukso ng Makawe. Ang pakikipaglaban ni Diwa ay isang sayawng kamatayan at kalikasan. Hindi siya gumagamit ng sandata. Ang kanyang kamay ang nag-utos sa gubat. Sa isang kumpas, ang damo sa lupa ay naging matutulis na parang sibat, sumusugat sa mga bintingang nga sumusugot. Sa isa pang galaw, ang nabagi mula sa mapuno ay humaba at naging mga latigong humagupit at pumupulupot sa magkaaway. Siya ay isang ipo-ipo nga dahon at bulaklak. Bawat isa ay may dalang panganib nga polen na nakakabulak matinik na may lason. Ngunit marami ang makaaway at ang kanilang lakas ay hindi matatawaran. Habang si Diva ay nakikipaglaban sa karamihan, si Kyle naman ang humarap sa mga pinakamalalakas na nakakalusot. Ang laban ni Kyle ay kabaliktaran ng kay Diva. Kung si Diva ay tumpak at kontrolado, si Kyle ay purong lakas at baksik. Ang sumpa sa kanyang katawan na pinalakas ang kanyang galit ay nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang bilis at lakas. Ang maaninong galamay na lumalabas sa kanyang likuran ay nagsisilbing karakdagang magkamay na sumasakal at nagtataboy. Bawat suntok niya ay may bigat ng isang malaking bato na papabagsak sa sinumang tatamaan. Ngunit sa kanyang baksik, may panganib. Paminsan-minsan, ang kanyang mamata ay nagiging ganap na pula at ang kanyang maungol ay nagiging mas malapit sa isang halimaw kaysa sa isang engkanto. At sa masandaling iyon, sumisigaw si Elara, Kyle, at sa pagkarinig ng kanyang boses, tila nakakaroon ng isang saglit na pagliwanag sa mga mata ni Kyle. Isang paalala kung para saan at para kanino siya lumalaban. Nasa loob ngang gintong harang, si Elara ay isang ibon sa loob ngang isang hawla. Sa kanyang paligid, ang digmaan ay nagaganap, ngunit wala siyang magawa kundi ang maging angkla para sa kapatid. Ngunit habang nagmamasid, napansin niya ang isang bagay. Ang maengkantong itim, kahit na nasusugatan, ay tila mabilis na naghihilom. Ang kanilang lakas ay hindi nababawasan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng dahilan at nakita niya ito. Sa sahig na liwasan, may mamahihinang guhit na hindi niya napansin kanina. Mga bilok ng itim na mahika na kumokonekta sa bawat mandirigma at lahat na ito ay namumulo sa manting-anting na kinalat ni Inaluning. Noon niya naunawaan, ang lugar ay hindi lamang isang kulungan. Ito ay isang altar na nagbibigay ng walang hanggang lakas sa makaaway. Lakan, sigaw niya sa gitna ng ingay, ang maanting-anting. Sila ang pinakmumulan ng lakas nila. Tumingin sa kanya si Lakan. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang nuhabang. Pinapanatili ang harang. Hindi ko maaring iwanan ang bilok na ito, sagot niya.
Noon alam na ni Elara ang kailangan niyang gawin. Hinawakan niya ang agimat sa kanyang dibdib. Kung ang mga ito ay gawa sa dilim, bulong niya sa sarili. Marahil, kayang labanan itong liwanag. Dumampot siyang isang malit na bato. Nahintay siya ng pagkakataon. Sa isang sandali kung saan itinula ni Kyle ang isang grupo ng makaawi, nakaroon ng maliit na puwang. Kyle, bantayan mo ako? Sigaw niya. Ibinato niya ang bato ng buong lakas patungo sa pinakamalapit na anting-anting na nakasabit sa isang puno. Kasabay ng pagbato, ipinikit niya ang kanyang mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang pag-asa at determinasyon sa agimat. Isang sina ng puting liwanag na halos hindi makita ang sumunod sa bato at tumama sa anting-anting. Isang nakakasilaw na paksabuan itim at puting liwanag. Ang anting-anting ay naging abo at sa pagkasira nito, ang 5 engkantong itim na konektado rito ay biglang napasigaw at ang kanilang nasugat ay hindi na nagilom. Ang kanilang lakas ay biglang nanghina. Nagtagumpay siya. Ang mamata ni Raja at Inaluning ay napuno ng galit at pakabigla habang nakatingin sa kanya. Hindi nila inaasahan na ang isang mortal, ang Pain, ay magiging isang banta. Isang bagong paasa ang sumibol sa puso ni Elara. Hindi siya isang mandirigma, ngunit natakpuan na niya ang kanyang sandata. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang ang maging angkla, kundi ang maging tagawasa ang madilim na mahikang kaway. Isa-isa, nagsimula siyang hanapin ang naanting-anting. Ang laban para sa kaluluwa ni Kyle ay naging isang tunay na digmaan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang balansa ay nagsimulang pumanik sa kanila. Chuyện na, Zem Tùy Ching, Hiện Tiến Ching Tư Duy. Sige, heto ang detalyadong pagtatapos ang kwento. Ang labanan sa liwasan ay umabot na sa kanyang suktulan. Dahil sa estratehiya ni Elara sa paksira ng manilim na anting-anting, ang hukbong ang kantong itim ay nanghina at isa-isa silang napabagsa ng pinaksamang lakas ni Diwa at Kyle. Sa huli, tanging sina Raja at Inaluning na lamang ang natitirang nakatayo sa harap nila. Ang buong paligid ay puno nga bakas ng digmaan, ngunit ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Si Kyle, na ang katawan ay napapalibutan na ang isang kumukulong enerhiya ng liwanag at dilim, ay humakbang palapit. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang kay Raja. Ito na ang pagtutuos sa pagitan ng dalawang prinsipe. Ang isa ay may dugong tao at ang isa ay may pusong bato. Nagsagupaan sila na parang dalawang bagyo. Ang bawat suntok ni Kyle ay may bigat ng bundok, habang ang bawat atake ni Raja ay may talas ng kidlat. Ang kanilang laban ay isang sayawng brutal na lakas at ng malupit na pamamaraan. Ngunit habang tumatagal, naging malinaw kung sino ang mas nakalalamang. Ang kapangyarihan ni Kyle na pinalakas ng kanyang emosyon at ang papalapit na kasugdulan ng gabing ang pagalay ay hindi matatawaran. Sa isang malakas na dagok, napatilapon si Raja at sa kanyang pagbagsak, alam niyang malapit na ang kanyang katapusan. Sa kanyang desperasyon sumigaw siya, "Ina, tulungan mo ako!" Si Inaluning, na kanina pa nanunot na may halong pakamangha at takot sa pagkabigo ng kanyang plano, ay kumilos. Ngunit bago pa man niya mapakawalan ang isang madilim na mahika patungo kay Kyle, isang anino ang mabilis na gumalaw. Si Sultan, nasugatan ngunit buhay pa, ay sinunggaban ang sarili nitong pinuno at ginamit itong pananggalaban sa isang atake ni Diwa. Isa pang galaw, Kyle, sigaw ni Raja, na ngayon ay hawak na salik si Inaluning at mamamatay ang babaeng nakpalaki sa iyo. Natigilan ang lahat. Ang buong labanan ay huminto sa isang nakakabinging sandali. Nakita ni Kyle ang takot sa mga mata ni Inaluning, ang babaeng kanyang minahal na parang tunay na ina na ngayon inasabingit ng kamatayan dahil sa mga taong pinili nitong kampihan. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nakbago sa loob ni Inaluning. Tumingin siya sa mukha ni Raja, ang kanyang pamangkin, at ang nakita niya ay hindi isang hari, kundi isang duwak na nakatatago sa likod ng isang matandang babae. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kyle. Sa mga matang binata, sa kabilang galit, ay nakita niya ang isang hindi masusukat na sakit. Sakit hindi para sa sarili, kundi para sa kanya, ang babaeng naktaksil dito. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng taon ng kanyang galit at pagkasuklam. Ang nakita niya na lang ay ang kanyang apo na handang harapin ang kadiliman para sa liwanag. Isang malalim at nakakawasak na pagsisisi ang bumaha sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Kyle at sa unang pagkakataon, ang kanyang mata ay napuno ng tunay na pagmamahal at pait. "Patawad, aking apo," bulong niya. Isang salitang narinig lamang ng hangin. At sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, ibinaksak niya ang bigat ng kanyang katawan paatras.
Itinulos ang sarili sa matalim na kuko ni Raja. Habang ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa braso nito, ginagamit ang kanyang natitirang mahika upang pansamantalang igapos ito. Ang kanyang pagsasakripisyo ay nagbigay ng isang napakahalagang pagkakataon. Sa isang sigaw na pinahalong pihati at galit, sumugot si Kyle. Ang kanyang kamao, na naalap sa liwanag at anino, ay tumama ng diretso sa dibdib ni Raja. Dinurok ang madilim na anting-anting na nakbibigay dito ng lakas. Si Raja ay bumaksak sa lupa. Wala ng lakas talunan. Tumayo si Kyle sa harap niya. Ang kanyang kamay ay nakataas. Ang madilim na enerhiya ay umikot dito. Handa ng wakasan ang buhay ng kanyang kaway. Ngunit isang sigaw ang pumigil sa kanya. Kyle, huwag. Sigaw ni Elara. Tumingin si Kyle mula sa talunang si Raja patungo sa nag-agaw buhay na si Inaluning at sa wakas sa kanyang kapatid na nakatayo sa lupngang gumigawang naharang nilakan. At doon, sa gitna ng digmaan, gumawa siya ng isang pagpili. Hindi paghihiganti kundi awa. Ibinaba niya ang kanyang kamay. Tinapos ang siklong galit na sumira sa kanilang lahi. Kasabay ng kanyang pagpili, ang gabing pag-alay ay umabot sa kanyang rurok. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula kay Kyle. Ngunit hindi ito isang pagsabog ng pagkawasak. Ito ay isang alon ng purong enerhiya. Ang kulungang itim sa kanilang paligid ay naglaho na parang usok. Ang lupang nasirat na lason ng madilim na mahika ay muling nakaroon ng buhay. Ang manasuno na puno ay nagsimulang magsibol ng magabagong dahon. Ang buwang liwasan ay naligo sa isang mahimalang liwanag. Ginamit ni Kyle ang kanyang kapangyarihan hindi upang manakit, kundi upang magilom. Nang humupa ang liwanag, lumapit si Kyle sa katawan ni Inaluning. Wala na itong buhay. Tahimik silang nagluksa sa gitna na bagong gubat. Sila ay nanalo. Ngunit ang tagumpay ay may lasang habo. Ang araw na sumunod ay maaraw ng katahimikan at pagilom. Hindi lamang ng gubat, kundi pati na rin ng kanilang nga puso. Ang templo ng liwanag ay muling naging isang lugar ng kapayapaan. Si Kyle, na ngayon ay ganap nang may kontrol sa kanyang kapangyarihan, ay hindi na isang prinsipe na may sumpa, kundi isang tunay na tagapagbantay. Ang liwanag at dilim sa kanyang kaluluwa ay hindi na naglalaban, bagkus ay nagsasayaw sa isang perpektong balanse. Hindi na siya muling naktago sa templo. Kasama si Elara, kinalugat niya ang kabundukan. Pinapanumbalik ang buhay sa malugar na sinira ng mga angkantong itim. At si Elara ay hindi na umalis. Nataktuan niya ang kanyang lugar sa mundong iyon, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang mahalagang bahagi nito. Siya ang naging tulay ni Kyle sa mundo nga tao, ang kanyang tagapayo, ang kanyang pamilya. Nakatayo sila isang hapon sa tuktok ng isang bundok, pinagmamasdan ang luntiang gubat sa ibaba. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang mahirap na pagpili para sa kapayapaan. Ang kanilang mabuhay ay hindi na idinidikta nga isang sinaunang sumpa o isang nakasulat na tadhana. Ito ay hinubok ng kanilang sariling madesisyon at sa katahimikan sa pagitan nilang magkapatid. Isang bagong simula ang namumukatkat, isang pangako nga liwanag na kanilang pinili at pinaglaban.